What's up mga bay? Magandang araw. Kung makikita niyo mga bay, yan bagong ligo tayo mga bay. Kasi galing tayong Maynila, kakabakasyon lang natin dito mga bay. Nagbakasyon kami dito sa pamilya ko. Alam niyo kasi mga bay, ito nangyari sa Cebu Pac. Mention ko lang ngayon no, kasi Cebu Pacific po yung sinakyan namin. Nung nasa Manila kami, chineck-in namin yung bagahe namin. So, hindi kami nakakuha ng extra luggage. So, pinarap namin, tapos chineck-in namin. So, ngayon, nung pag-check-in namin mga bay, hindi namin alam na may aberya pala. May problema dun sa conveyor ko, no? Sabi nung Cebu Pacific dito mga bay. No, Cebu Pacific Davao, yung mga staff na sabi, may problema pala sa Manila. Nung nakita namin mga bay yung ibang post, matagal na yung problema nila mga bay, ang issue nila about dyan sa conveyor na yan. Kasi ilang flights na eh. So, may naunang flight sa amin mga bay, ang sinakyan namin na flights is 5G971. So, may mga flights na nauna. Ngayon, nung dumating yung flights na yon, hindi dumating yung mga bagahe nila. So, it means dapat alam na nila yun na yung mga bagahe naiiwan sa Manila. Kasi ang sabi kasi mga ba, yung explanation nila sa amin, sira daw yung conveyor. So ngayon, yung mga check-in luggage o mga bagahe, hindi daw nakakarga sa eroplano. So mano-mano ngayon, mano-mano. So minamano-mano ng mga tao. So naintindihan natin kasi malay mo mabigat yung ibang bagahe. Kagaya sa amin, mabigat yung bagahe, nasa 18 kilos lang. So hindi nila nasakay mga bahay. So pagdating namin dito, nag-antay kami doon sa anong bagahe. So nagulat kami mga bay kasi biglang nagsarado yung baggage sa claim area. Nung nagsarado, sumigaw yung isang lalaki, yung staff. Explain ko lang mga bay, no? Ngayon, ang sabi niya, punta daw doon sa desk nila. Kasi daw, ito yung explanation niya. May problema daw sa Manila. Kasi nga, yun yung conveyor, hindi daw gumagana, sira. So, ngayon sira. So, hindi nakarga yung mga bagahe ng ibang pasahero. So, mga ilan-ilan na yung mga 10 bagahe lang ata kung hindi ako nagkakamali. Ilan lang bagahe, tapos yun lang nakarga ng mga tao. Pero may mga ibang flights na nauna pa. So ngayon, ito yung sinabi niya na hindi daw nakarga yung mga ganito, ganyan, yung mga bagahe. So naiwan sa Manila yung mga bagahe namin. So nagulat kami. Siyempre, yung mga bagahe na yun, nandun yung mga damit namin, yung mga dala namin. So, paano kami magbibihis ngayon? Nandito kami for vacation, di ba? Hassle na masyado. So, sayang yung araw. Siyempre, ang layo pa namin sa airport. So, pamasahe pa ulit. So, okay lang. Sa part ko mga bay, hindi ako nagalit, pumalma ako. Tapos, may ibang pasahero doon na nagalit. Kasi, bakit daw hindi sinabi, bakit doon sa Manila pa lang, ba't hindi in-advise kaming mga pasahero na may ganong sistema na nangyayari. So, ba't hindi namin alam? In the first place, dapat in-explain na siguro nila. Dapat, diba? So, yun, sa part ko mga bay, pinagtanggol ko pa yung mga crew doon. Sabi ko, kasi nagtatrabaho din ako eh. Sabi ko na, sana wag natin sisihin yung mga crew. Kasi hindi naman nila kasalanan yan. Tsaka Davao branch sila. Hindi naman sila taga Maynila. Tsaka, hindi nila kasalanan yan kung na-delay. Yan yung pagkasabi ko. Sabi ko, sana wag natin sisihin yung mga crew kasi nagtatrabaho lang din sila. Pinagtanggol ko pa. Tapos sabi nung isang kasabayan ko na hindi naman sila sinisisi pre kasi yung bagahe daw niya laman may mga karne-karne gano'n. Sabi ko, hindi ikaw, yung iba kasi nagagalit. So dapat intindihin natin sila kasi crew lang sila. So hindi nila alam yung kung ano pwedeng mangyari. So yun yung explanation ko. So ngayon, yung staff na yun mga bay, nagbigay siya ng green paper yun, parang form. So pagbigay niya, kinuha niya yung details namin, may so siyang sinulat doon. Tapos sinabi namin na ano yun mga bay, June 12 yun mga bay, biyahe namin. So dumating kami June 12. So ngayon, sabi namin mga bay na kailan darating? Sabi nung isa, baka kinabukasan June 13. Sabi nga na. So binigyan kami ng green paper. Naglagay sila ng details nila, tapos naglagay din sila ng contact number nila. So ngayon, kinuha din nila yung details namin at address at saka contact number kasi ang sabi nila, i-deliver nila by door to door. So door to door, yun yung pagkasabi mo by door to door. So ngayon,
Pinakalma ko si Mrs. kasi di naman kasi talaga kasalanan ng staff. So, kinausap ko yung si Mrs. Sabi ko, uwi na tayo kasi wala tayong mapapala. So, kinabukasan, June 13, nag-antay kami ngayon. Nag-antay kami. So, from 9 or 8 something ganyan, tumatawag na ako. Kasi pinapalo kasi tinatawag yung number nila eh. Hanggang nagre-ring. Minsan nagiging busy, minsan basta nagiging busy siya, nagre-ring kasi sa daming eroplano na lumapag mga bay, iilan ang sakay sa isang eroplano. Di ko alam kung ilan yung pasahero sa eroplano na sinakyan ko rin. Ang dami. Tapos iisang number lang ang binigay. So isang number, so lahat yung tatawag. So ngayon, nag-ring, nag-busy, ring, busy, ganun lang siya. Tumawag ako 100 times, makikita niyo yan dyan sa screen, dyan sa taas. Tapos, 100 times, more than 100 times mag-ring, ring, busy. So, doon ako nainis kasi bakit nagbibigay ng number na walang sumasagot? Ba't nagbibigay ng number na ang taong binigay na in charge na para sumagot sa mga tawag ng mga pasahero nila? Kasi nga naiwan yung gamit eh, hindi kami makaligo, hindi kami makabihis kasi nga wala kaming masuot. Kasi nandito kami for vacation, di ba? So ngayon mga bay, yun lang, ring ng ring. 100 times, more than 100 times. Yun ang sistema, walang sumagot kahit isa. Ngayon nagsisearch ako nagsisearch ako sa Google kung anong mga number. Kaya lahat ng number sa Google hindi gumagana, lahat ng busy, lahat ay busy. Walang makontak sa Facebook, tapos may ano pa sa Messenger na contact apps blah 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 sa Messenger na i-chat mo. Lahat yun useless. Nagre-reply yung sa Messenger, automatic. Paano mo matatanong na yung concern mo na kailangan mo ng ganito ay magpa-follow up ko, nandiyan na yung bagahe mo, AI yung sumasagot doon. May mga pipilian ka lang kung anong pwede mong i-type, nagko-concern na tayo. So ngayon mga bay, sinners ko ulit yung Terminal 3, Cebu Pacific. Tinawagan ko many times. Tinawagan ko by telephone. Yung customer service nila, sumagot. Automatic yung sumagot na ganito ganyan, kung alam mo yung extension number, i-dial mo na, kung wala, maghantay ka or pindutin mo yung 0. Pindutin mo man yung 0 o mag-intay ka man na mawala siya para may operator na sasagot sa'yo, pinapatay mga bay, binababa yung tawag mo. Nagre-ring na siya nagre-ring ng ilang beses. Minsan walang sasagot. Tapos minsan nagre-ring siya, tapos pinapatay bigla, binababa yung tawag. So, anong nangyari? First time namin mag-Cebu pa. Ba't naging ganon, di ba? Naglalagay kayo ng mga number online sa under ng name nyo, sa mga page nyo. Hindi naman makukontak. Useless naman yung mga number na binigay nyo. Saka bumalik tayo mga bay sa number na binigay nila dun sa airport. Pagbigay dun sa number, tawag kami ng tawag, wala, nag-text pa ako, sinabi ko, pinagtanggol ko kayo kagabi, tapos ngayon binabastos nyo na kami. Diba? So ba't kayo nagbibigay ng number na hindi naman makontak? At wala kayong inassign na tao na pwedeng kumontak. So ngayon mga bay, yung ginawa namin, whole day yun. Tawag lang ng tawag. Walang nangyari. So nag-decide kami ni Mrs. at kinabukasan, puntahan na, June 14. Pinuntahan namin sa airport mga bay. Dali namin yung papel. Kasi hindi kami naghintay ng door to door eh. Kasi doesn't make sense, door to door, wala kang tumawag. So, pumunta kami sa airport ngayon. Pagpunta namin sa airport, pinapasok naman kami kasi alam na ng security na may issue gano'n. Marami na pala dun mga bay nag-antay, marami na. So, binigay namin yung papel, binigay na namin yung papel na green. Sinik ngayon ng mga staff. Nandun nga. So, ngayon, nandun. Ito na nangyari. Pag-deliver nila sa amin, nagulat kami ni Mrs. na ba't naka-wrap ulit? Parang naka-wrap na siya eh. Yung clean wrap, tapos ni-wrap pa ulit. So nagulat kami. Sabi ni Mrs. na tanggalin na namin sa wrap kasi para hindi mabigat. So ngayon, tingnan ko, chinik ko ngayon yung bagahe namin. So pag-check ko mga bay, doon na kami na surprise mag-asawa. Kasi guess what mga bay? Makikita niyo dyan sa picture mga bay, dyan sa taas. 3 na lang yung gulong natira. 3 na lang ang gulong na natira sa bagahe namin bay, sa luggage namin. 3 na lang. Tapos talagang parang tinorture mga bay yung bagahe namin. Kasi biyak siya mga bay, talagang durog yung puwet.
Tapos paikot may mga bay yung basag niya. May basag dun sa hawakan, may basag sa gilid, may basag dito sa puwitan. Talagang parang binuhat lang, tinapon. Di ko alam kung sino So, panawagan din sa mga, alam mo yung nasa airport na nagtatrabaho. Kagaya yan, sira nga yung conveyor, di ba? So, kunting alaga naman sa bagahe ng mga pasahero. Kasi kami, binili namin yan Binili, ginastusan, inalagaan, pagdala namin dyan sa airport, sinagay sa kotse, sinasakay namin sa kotse, dahan-dahan ang paglagay para halos hindi magasgasan, para hindi mabasag, nilagay sa airport, chinik in, tapos daan sa x-ray, dahan-dahan, inaalagaan namin yung gamit namin. Tapos ngayon, pagdating sa inyo, talagang balibag nyo lang ng balibag kasi hindi naman kayo nahuhuli kung sino kayo Hindi naman nakikita kung sino yung nagbasag dun So, kung maaaring ang sanang mag-suggest kung mapapakinggan, dapat pag may mga damage na gamit na ganyan, i-deduct nila sa sahod ng mga labor kung sino ang nagkakarga doon. Kagaya niya na sira yung conveyor. So, ibig sabihin, manual loading sila. So, mas mabuti kung i-charge din nila yung mga bagahe kasi i-refund naman yung mga bagaheng nasisira, i-charge sila sa mga taong nagli-labor para at least pagdating sa panahon, mag-iingat sila sa mga gamit, mga bay. O mas mabuti pang hindi na lang nila ikarga na sa pilitan. Di ba? Kasi basag makikita niyo dyan sa picture mga bay, sobrang basag. Nung pagtanggal ko, sarap natanggal na rin yung isang gulong, so 2 gulong na lang ang natira mga bay. So, nung doon kami sa loob mga bay ng airport, kinausap ko ulit yung counter. Kung kinausap ko yung counter na babae, isang babae, lakad-lakad, may tinawag na iba, yung hindi ka ini-entertain talaga ng maayos. Yun yung pangit sa kanila Kasi hindi nila ini-entertain. Imbes na yung customer hindi galit, kumbaga kalmado, hindi mo nga ini-entertain Wala kang oras na binigay, hindi mo siya kinausap, parang ganon. So, anong mararamdaman ng customer? Magagalit. Siyempre ako nagtatrabaho din ng mga bay, pag may ganyang mga problema sa mga guest, talagang iniiwanan namin yung trabaho kung anong ginagawa namin. Naka-standby at naka-focus kami sa customer. Para si customer, hindi na mag-trigger, hindi na mas lalong magalit pa. So, maiiwasan mo yung sobrang galit nila at saka hindi na sila masyadong mag-complain. Maintindihan nila kasi nandun ka, ramdam nila yung simpatya mo. Pero yung dadaan-daanan ka lang, nag-antay ka na ng matagal dun sa bagahe mo, naiwan mo ng bagahe, gumastos ka na ulit ng pamasahe mo, yung effort mo, yung araw mo, tapos dadaan-daanan ka lang, hindi ka papansinin. Ano mararamdaman kahit sino naman, di ba? So, yun nga mga bay. Tapos ngayon, dumating yung isang babae. So, doon sa isang babae, nakalimutan ko pangalan niya. Pasensya na kung medyo nagka-argue tayo. Kasi, hindi rin kasi maganda yung sagot mo Hindi rin kasi maganda yung mga paliwanag mo Hindi mo na bibigay yung tamang sagot na sa mga tanong namin. So, nag-usap kami mga bay, Yun, diniretso ko siya. Sabi ko, basag na yung bagahe namin. Bakit ganon? Yung kalmado lang ako. Tapos sabi ko sa kanya, bakit nagkaganon yung Tapos sabi niya, i-settle na lang daw. So may mga kasama din kami doon na sira din yung mga bagahe, i-settle na lang daw. So tinanong ko, ano ang settlement mo? Babayaran mo by cash? O papalitan mo ng bagahe? Sabi nila, lalapit pa daw niya sa airlines. Tapos sabi ko, kailan namin malalaman? 1 to 2 weeks. Doon ako nagalit. 1 to 2 weeks. Bago namin malalaman kung ano ang settlement na pwedeng mangyari. Doon ako nagalit. So doon na kami nag-argue ng babae na yan. So pasensya ka na. Alam ko namang hindi mo kasalanan, nagtatrabaho ka lang. Pero mali yung bigay mo na 1 to 2 weeks Hassle na nga Nung pagdating nga, wala kaming bagay. Imbis kasama na namin yung bagay. Kinabukasan wala. Tapos bumalik kami doon, gumastos ulit kami. Tapos sasabihin mo 1 to 2 weeks for the settlement. Tapos ang malala mga bay, ganito yon. Nakita namin dun sa bagahe namin, June 13, dumating na siya. Nasa airport na. So sabi ko, nakalagay dyan, June 13 na. So bakit walang door to door? Nakasulat sa papel nyo door to door. Tapos may binigay kayong number, sinabi ko sa tumatawag ako more than 100 times. Wala man lang sumagot. Tapos sabi nung babae, doon ako nainis din kasi hindi siya marunong sumagot Sabi niya, sir, for delivery na rin po kasi yan. Okay, for delivery na. Kailan? June 14 na ngayon. Dumating dyan, June 13. Saan yung for delivery? Sabi na kung ganon. Dapat pag for delivery na yan, kahapon pa yan kasi kahapon pa yan dumating Dapat
na ayos nila kung sino yung mga naunang flight, yun yung priority nilang i-deliver. Tapos sabi niya, di sir, kasi for delivery niya sobrang busy, marami. Naintindihan ko, sobrang busy kayo, maraming aberya, maraming bagahe doon, di ba? Pero ang sabi ng staff, tatawag sila pag nandun na yung mga gamit for delivery, for confirmation. Sabi ko nga sa kanya, bago kayo magdi-deliver ng gamit, dapat tinatawagan nyo kami kasi kailangan nyo i-confirm kung tama yung address na binigay namin. Kasi siyempre, pagod kami sa biyahe, nagka-aberya ganyan. So, may mga tao na nainis na, so malay mo, mali yung spelling o mali yung nalagay nila, di ba? So, kailangan sabi niya, opo sir, sabi ko, tapos sabi ko sa kanya mismo, pinagtanggol ko pa yung mga kasama mo that night. Sa mga kasamahan kong pasahero na nagagalit. Tapos ito yung balik ko pala sa galing sa inyo. Sabi niya, tapos sabi ko, hindi mo ba nakikita na basag na yung bagahe namin? Sabi niya gano'n. Sir, sabi ko pala, i-deliver mo, taon na sira na yung bagahe namin. Sabi niya, hindi sir, kasi tatawagan naman po kami ni rider pag may sira yung bagahe. Sabi ko, mag-aantay pa kayo ng tawag ng rider nyo na sira yung bagaheng dineliver nila? Bakit hindi nyo ba chine-check yung bawat bagahe na nilalabas nyo dyan sa compartment para i-deliver kung sira o hindi? Para ma-settle agad. Hindi yung ipapadeliver mo muna sa address, tapos tsaka tatawag si rider na sira yung item. Paano nga? Kung hindi rin napansin ni rider, kami tatawag, kaming mga may-ari na bagay, wala nga sumasagot sa mga numero na binigay nila. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ba't kayo nagbibigay ng number na wala naman kayong binibigay na in charge? Sabi ko gano'n. Sabi niya, sir, sobrang busy po. May sumasagot. Lagay natin may sumasagot. Pero bakit po? Sabi niya, afternoon daw may sumasagot. Sabi ko, afternoon, since morning until afternoon ako tumatawag. Nagre-ring, walang sumasagot. Sabi ko sa kanya, lagay nating busy. Busy. Pag busy ang telepono, pag denial mo, hindi magre-ring yan. Kasi busy. So, ibig sabihin, pag nag-ring, ibig sabihin, available siya. Sabi niya, sir, kulang ng tao. So, ba't kayo nagbibigay ng number na wala kayong binibigay na in charge na tao para sumagot sa mga tawag ng customer nyo? Hindi namin kasalanan. Tapos sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, sir, isettle na lang po namin. Paano nga isisettle? 1 to 2 weeks. Sabi ko gano'n. Sabi ko, babayaran mo ba yung araw namin? Babayaran mo ba yung pamasahe namin pagpunta dito? Yung gastos namin? Sabi, hindi, sir. Yung bagahe lang nasira. O, di ba? Tapos 1 to 2 weeks ay yung settlement. So pabalik-balik pa kami ng airport ulit. Ang layo, sobrang layo. 'Di ba? So sabi ko sa kanya, hindi, i-settle natin ngayon. Tapos yun nga, nakakainis kasi kung the way sila magsalita, kung paano explanation nila is hindi maganda. Totally. So hindi naman ako nagmamagaling, hindi naman ako na perfect ako, di ba? Nagtatrabaho din ako pero hindi kami ganun sumagot sa mga customer na nagrereklamo. Dapat alam nyo nang may aberya ganun, dapat nag-training na kayo kung ano yung mga magandang sagot na pwede nyong bitawan sa customer nyo para hindi lalong magalit si customer, para kumalma. Wala kayong binibigay pero kung naintindihan ko, humingi pa ako ng pasensya sa kanya at humingi din ako ng sorry sa kanya. Pagkatapos niya mag-usap, humingi ako ng sorry at pasensya. Sabi ko, pasensya ka na, nagtatrabaho din ako. Pareho sa'yo, na ikaw empleyado lang. Alam kong hindi mo kasalanan, pero wala akong ibang makausap Ikaw yung nasa harap ko Tsaka hindi maganda yung mga sagot na binibigay mo. Sabi ko nga, pinaliwanag ko sa kanya. Dapat alam nila kung ano yung pwedeng bitawan, pampakalma sa mga pasahero nila kasi frustrated na yung mga pasahero nila Kagaya nung nandun, 2 araw na inantay talaga nila. Doon sila natulog, doon na nakain. Yung iba, may mga business na pinunta dito. May mga gamit sila na kakailanganin sa business nila. Hindi magamit kasi nga naiwan. So, dapat maintindihan nyo rin Kasi kami nagbabakasyon kami dito. Bawat oras, bawat araw, bawat minuto ay mahalaga sa mga taong nagbabakasyon. Kasi nga, yun lang yung time at panahon na pwede kaming mag-relax. Tapos, maaberya pa ng ganun. 'Di ba? So, yun naman, na-refund naman nila. Na-refund yung So, sabi ni ma'am, pagbalik niya, pinush down niya na maging 2,000 ang refund. Tapos 1,500 lang talaga ang inapprove ni Cebu Pack kasi nga, hand carry lang din naman kasi yung bagahe namin. Sneak in lang namin. So, yun nga mga bay. Tapos pagdating naman, maging honest. Wag nang magsinungaling pa.
Tsaka lahat yung mga number nyo online, palitan nyo na. Lagyan nyo naman ng number na nakukontak. At maglagay kayo ng tao na sumasagot, na in charge dun para sumagot sa mga tawag ng mga pasahero nyo. So, yun lang mga bay. Sana maayos nyo yung issue niyan. Sana maano nyo yan, masolusyonan nyo yan para hindi na kawawa kasi yung nagbibiyay. Hindi ko alam hanggang ngayon kung naayos na or may mga bumabalik-balik pa rin doon na ay para sa bagahe nila kasi naiwan sa Manila. Yun lang mga bay. Na-refund naman nila ng 1.5. Bibili na lang ulit ng bagong bagahe at natatakot na rin yung asawa ko baka pagbalik namin ng Manila, sira na naman yung bagahe. Kaya gusto niya i-refund yung check-in baggage namin. Kaso wala daw refund sa ganon. So sana pagbalik namin hindi na masira. Tsaka doon sa babaeng nakausap ko, pasensya ka na at salamat din at naintindihan mo rin kami. Thank you lang. Kalmado lang kasi siya eh. So, thank you. Yan lang mga bay. Peace out.